Kung ikaw ay isang tunay na motorcycle enthusiast, kung ikaw ay isa sa mga taong nangangarap ng isang araw na magmamay-ari ng isang orange na motorsiklo na may nakasulat na Ready to Race, alam mo na kung anong brand ang pinag-uusapan natin. KTM. Ang brand na naging sikat dahil sa mga panalo sa motocross, sa enduro, sa Dakar Rally, at kahit sa MotoGP. Pero narito ang bagay na hindi alam ng karamihan. Ang brand na ito, ang brand na pangarap ng bawat motorcycle enthusiast, ang brand na kilala sa buong mundo bilang Ready to Race, ay nalugi. At ang mga dahilan ay hindi ang mga bagay na inaakala ng karamihan. Hindi ito dahil sa masamang motorsiklo, hindi ito dahil sa masamang racing results, kundi dahil sa mga desisyon sa negosyo na gumana ng matagal hanggang sa biglang hindi na gumana. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang buong kwento. Simulan natin sa simula ng KTM. Ang KTM ay nagsimula noong 1934 sa maliit na bayan ng Mattighofen, Austria, kung saan si Hans Trunkenpolz ay nagbukas ng isang maliit na metalworking shop. Hindi ito isang malaking venture. Hindi ito backed ng malaking kapital. Ito ay isang simpleng negosyo na nag-aayos ng mga bisikleta at motorsiklo para sa mga tao sa kanilang komunidad. Pero pagkatapos ng World War II, isang mahalagang pagbabago ang naganap. Noong 1953, ang KTM ay lumipat mula sa pag-aayos ng mga sasakyan patungo sa paggawa ng kanilang sariling motorsiklo. Ang kanilang unang motorsiklo, ang R100, ay hindi isang racing machine. Ito ay isang praktikal na transportasyon para sa mga ordinaryong Austriano na sinusubukang muling itayo ang kanilang buhay pagkatapos ng digmaan. At mula sa simpleng motorsiklo para sa mga ordinaryong tao, ang KTM ay unti-unting lumago. Pero ang tunay na pagbabago ay dumating noong 1964, nang ang KTM ay gumawa ng isang desisyon na magbabago ng lahat. Pumasok sila sa motocross competition at ang desisyong iyon ay nagbago ng kasaysayan ng motorsiklo. Pag-usapan natin ang pagtaas ng KTM sa mundo ng motorsports. Noong 1974, ang Russian rider na si Gennady Moiseyev ay nanalo ng 250cc Motocross World Championship para sa KTM. Ito ang unang malaking championship ng KTM. At mula noon, ang KTM ay hindi na huminto. Pero ang pinaka-iconic na tagumpay ng KTM ay hindi sa motocross. Ito ay sa Dakar Rally. Noong 2001, ang KTM ay nanalo ng kanilang unang Dakar Rally victory. At pagkatapos nito, ang nangyari ay hindi pa nakikita sa kasaysayan ng motorsports. 18 consecutive wins. Mula 2001 hanggang 2019, ang KTM ay nanalo ng Dakar Rally ng 18 magkakasunod na beses. Isipin mo yon, 18 taon, 18 magkakasunod na panalo. Sa isa sa mga pinaka-brutal na motorsports competition sa buong mundo. At hindi lang yon. Noong 2017, ang KTM ay pumasok sa MotoGP at noong 2020, sila ay nanalo na ng Grand Prix races laban sa mga established powerhouses tulad ng Honda, Yamaha at Ducati. Ang KTM ay hindi lang lumalahok, nanalo sila. Ngayon, pag-usapan natin ang paglago ng KTM bilang isang negosyo. Sa kasukdulan ng kanilang tagumpay, ang KTM ay naging isa sa mga pinakamatagumpay na motorcycle manufacturers sa Europa. Ang kanilang revenue ay lumago mula sa 1.2 billion euros noong 2015 patungo sa 1.8 billion euros noong 2019. Isang 50% na pagtaas sa loob ng 4 na taon. Ang kanilang annual production ay umabot sa mahigit 300,000 motorcycles noong 2018. At ang kanilang customer loyalty ay isa sa mga pinakamataas sa industriya na may mahigit 70% ng mga KTM owners na nagsasabing plano nilang bumili ng isa pang KTM. Pero sa likod ng lahat ng tagumpay na iyon, may mga problema na nagsisimulang lumabas. Mga problema na hindi agad nakikita.
Mga problema na unti-unting lumalaki. Mga problema na sa huli ay nagdulot ng isa sa mga pinakadramatikong pagbagsak sa kasaysayan ng European manufacturing. At ang mga problemang iyon ay nagsimula sa isang bagay na hindi mo inaasahan. Ang COVID-19 pandemic. Pag-usapan natin ang unang malaking problema ng KTM, ang overproduction. Noong panahon ng COVID-19, ang motorcycle sales sa buong mundo ay tumaas ng malaki. Bakit? Dahil ang public transportation ay hindi pinapayagan. Kaya ang mga tao ay naging mas dependent sa kanilang sariling sasakyan, lalo na ang mga motorsiklo. At ang KTM, na nakakita ng malaking pagtaas ng demand, ay gumawa ng isang desisyon, palakasin ang produksyon. Pero nang dumating ang 2023 at 2024, ang demand ay nagsimulang bumalik sa normal. Ang motorcycle sales ay unti-unting bumababa, pabalik sa pre-pandemic levels. Pero ang KTM ay patuloy na nagpo-produce ng maraming motorsiklo. Ang resulta, overproduction. Ang kanilang mga bodega ay puno ng mga motorsiklong hindi mabenta. Ang mga dealership ay may mga surplus units na nakatambak. At ang malaking bahagi ng kanilang kapital ay nakulong sa mga motorsiklong hindi mabenta. At iyon, ang overproduction na iyon, ay nagdulot ng isang chain reaction na hindi na nila mapigilan. Dahil kapag nakulong ang iyong kapital sa mga produktong hindi mabenta, wala kang pera para bayaran ang iyong mga utang. Wala kang pera para sa iyong mga suppliers. Wala kang pera para sa iyong mga operation. At ang KTM ay nagsimulang mahirapan. Pag-usapan natin ang pangalawang malaking problema ng KTM, ang napakalaking utang. Ayon sa mga ulat, noong 2024, ang utang ng KTM ay umabot sa bilyon-bilyon, na may mahigit 2,500 creditors na humihingi ng bayad. At narito ang bagay na nagpapabigat ng sitwasyon. Ang KTM ay hindi lang may utang sa mga bangko. Mayroon silang utang sa kanilang mga suppliers, sa kanilang mga dealers, at sa kanilang mga business partners. At nang magsimulang kumalat ang balita tungkol sa kanilang financial problems, ang mga suppliers ay nagsimulang mag-demand ng cash payments, imbes na ang tradisyonal na 60 hanggang 90 day payment terms. Ibig sabihin, ang mga supplier ay hindi na nagtitiwala sa KTM. At iyon, ang pagkawala ng tiwala ng mga supplier ay nagdulot ng isang liquidity crisis. Biglang kailangan ng KTM ng cash para bayaran ang kanilang mga supplier, pero wala silang sapat na cash. At dahil wala silang cash, ang production ay nagsimulang huminto. Sa Enero 2025, ang manufacturing ay suspendido sa maraming factories ng KTM, sa Austria, sa India, at sa China. Pag-usapan natin ang ikatlong malaking problema ng KTM, ang mataas na presyo ng kanilang mga motorsiklo. Ayon sa mga ulat, ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang KTM ay mas mahal kaysa sa ibang brands ay ang katotohanang ang karamihan ng kanilang produksyon ay nasa Austria at Europa, kung saan ang labor costs at manufacturing expenses ay napakataas. At habang ang KTM ay nagpapanatili ng kanilang mataas na presyo, ang kanilang mga kakumpetensya tulad ng Honda at Yamaha ay nagsimulang mag-offer ng mga motorsiklo na may comparable performance sa mas mababang presyo. Ang performance gap na dating nagbibigay katwiran sa premium pricing ng KTM ay unti-unting nangikitid. At iyon, ang pagkitid ng performance gap, kasama ang mataas na presyo, kasama ang overproduction, kasama ang napakalaking utang, ay nagdulot ng isang bagay na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng KTM. Ang pagbagsak ng kanilang sales. At kapag bumaba ang sales at mayroon kang napakalaking utang, at napakaraming motorsiklo sa bodega, ang resulta ay malinaw. Pag-usapan natin ang ikaapat na malaking problema ng KTM, ang napakalaking gastos sa racing. Ito ang isa sa mga pinaka-ironic na bahagi ng kwento ng KTM. Ang racing, ang bagay na nagpalakas ng brand ng KTM, ang bagay na nagbigay sa kanila ng credibility,
ang bagay na nagdulot ng milyon-milyong fans sa buong mundo, ay naging isa sa mga pangunahing dahilan ng kanilang pagbagsak. Dahil ang KTM ay naglalaro sa halos lahat ng major motorcycle sports. MotoGP, Dakar Rally, Motocross, Enduro. At ang bawat isa sa mga ito ay napakamahal. Kahit ang racing ay malaking tulong sa marketing, ito ay isang napakalaking gastos para sa isang kumpanyang may financial problems. At hindi lang yun. Kasama rin ang kanilang partnership sa MV Agusta, na kahit isang prestigious brand, ay isang kumpanyang struggling din financially. At ang kanilang mga premium brands na Husqvarna at GasGas ay nagdagdag pa ng karagdagang gastos. At sa huli, noong Disyembre 2024, ang KTM ay gumawa ng isang anunsyo na nagulat sa buong motorcycle world. Sila ay nag-file ng insolvency restructuring sa Austria. Ang kumpanyang nanalo ng 18 consecutive Dakar Rally victories. Ang kumpanyang pumasok sa MotoGP at nanalo ng Grand Prix races. Ang kumpanyang naging simbolo ng ready to race ay nakarating sa punto ng halos pagkabangkarote. Pero narito ang magandang balita. At ang dahilan kung bakit ang kwento ng KTM ay hindi pa tapos. Noong 2025, ang mga creditors ng KTM ay nag-aproba ng kanilang restructuring program. Binigyan sila ng sapat na oras para bayaran ang kanilang mga utang habang sinusubukan nilang palakasin ang kumpanya. At isa sa mga pinakaimportanteng tulong na natanggap ng KTM ay ang suporta ng Indian motorcycle giant na Bajaj. Ang Bajaj ay nag-invest ng milyon-milyong dolyar para tulungan ang KTM na matugunan ang mga kondisyon ng restructuring. At ngayon, ang KTM ay nagsasagawa ng major cost cutting habang sinusubukan nilang bumalik sa tamang landas. Pero ayon sa mga eksperto, hindi pa sila ligtas. Sinabi ng mga analyst na ang sitwasyon ng KTM ay mas maganda na ngayon kumpara sa 2024 at 2025. Pero hindi pa sila ganap na ligtas mula sa posibilidad ng pagkabangkarote. Kailangan pa nilang patunayan na ang kanilang restructuring plan ay gagana. Kailangan pa nilang patunayan na ang kanilang mga motorsiklo ay mabibili pa rin ng mga tao. Kailangan pa nilang patunayan na ang brand na Ready to Race ay hindi lang isang slogan, kundi isang pangako na kanilang tutuparin. Mula sa isang maliit na metalworking shop sa Mattighofen, Austria noong 1934, patungo sa isang kumpanyang nanalo ng 18 consecutive Dakar Rally victories, patungo sa isang kumpanyang pumasok sa MotoGP at nanalo, patungo sa isang kumpanyang may 1.8 billion euros na revenue, at ngayon, isang kumpanyang nakarating sa punto ng halos pagkabangkarote. Iyon ang kwento ng KTM. At ang pinakaimportanting aral ng lahat ng ito, kahit gaano ka kasikatan, kahit gaano karaming championships ang iyong nanalo, kahit gaano karaming fans ang nagmamahal sa iyo, kung hindi mo pamamahalaan ng tama ang iyong negosyo, ang lahat ng iyon ay hindi sapat. Ang overproduction, ang napakalaking utang, ang mataas na presyo, ang napakalaking gastos sa racing. Lahat ng ito ay nagdulot ng pagbagsak ng isang brand na dating parang hindi matatalo. Kaya sa susunod na makita mo ang isang orange na motorsiklo na may nakasulat na Ready to Race, alalahanin mo ang kwentong ito. Ng isang brand na nagsimula sa isang maliit na shop sa Austria, na naging isa sa mga pinaka-dominant na motorsports brand sa buong mundo at halos nawala dahil sa mga desisyon sa negosyo na gumana ng matagal hanggang sa biglang hindi na gumana. Iyon ang tunay na kwento ng KTM. Iyon ang tunay na aral ng kanilang pagbagsak. Mayroon ka bang KTM? O nangangarap ka pa ring magkaroon ng isa? Ano ang nararamdaman mo sa kwento ng KTM? I-comment mo sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aming mga kwento. Salamat sa panood.